Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, marami kasi ang nagtatanong na simula daw noong naging trending na balita itong si General Bantag sa Pilipinas, ay marami ang nagtatanong sa kung bakit daw hindi ako gumagawa ng video patungkol sa kanya. At alam nyo ba sa kung bakit hindi ako gumagawa ng video patungkol sa kanya? Well, basically, gusto ko muna kasing marinig ang side o komento ng dalawang kampo bago natin gawan ng video ito upang kayo ring nanonood ay maliwanag sa totoong nangyayari kay General Bantag. At since kahapon nga ay nagpa-interview na itong si General Bantag sa SMNI, ay nailabas na niya ang mga impormasyon na gusto niyang sabihin at ngayon ay ipapaliwanag ko naman sa inyo yung ilan sa mga detalye patungkol sa sinabi ni General Bantag kahapon. Well, kung napanood mo yung interview ni General Bantag hapon, ay paniguradong napansin mo rin na habang nagsasalita itong si General Bantag, ay kapansin-pansin na nanginginig ang kanyang kamay doon sa interview. Which is paniguradong itong panginginig naman na ito ay hindi ito dahil kinakabahan siya, kundi dahil nanginginig siya sa galit habang ibinubulgar niya ang ilan sa mga impormasyon na hawak niya. Yes mga kapopong, totoong kitang-kita mo talaga yung emosyon ni General Bantag habang nagpapa-interview ito. At sa kabuuan ng kanyang interview kahapon ay napansin mo rin siguro na ang isa sa mga taong kanyang pinupuntirya ay walang iba kundi itong si Secretary of Justice Boying Remulla. Sinabi ni General Bantag na wala raw kredibilidad itong si Justice Secretary Remulla dahil sa nangyari sa anak nito. At kung pinakinggan mo ng maigi ang mga sinabi ni General Bantag, ay paniguradong narinig mo rin sa kanya ang mga salitang pasikat at yung year 2025. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam and also correct me if I'm wrong, ay mayroon kasing magaganap na eleksyon sa taong 2025. Kaya't kung mapapansin nyo sa inyong mga lugar ngayon o sa mga social media pages man, ay marami ng taong posibleng tumakbo sa 2025 ang nagpapabango ng pangalan ngayon. Anyway, mabalik ulit tayo kay General Bantag at kay Justice Secretary Remulla. Actually, sarami ng mga in-expose ni General Bantag patungkol sa kanyang saloobin dito kay Secretary Remulla ay ang isa na ata sa hindi mawawala sa inyong isipan at paniguradong napatanong ka rin ay walang iba kundi yung Island Cove na negosyo dati ng mga Remulla. Honestly mga kapopong, hindi talaga ako pamilyar dito sa Island Cove na ito, which is noong narinig ko ito kay General Bantag ay parang ganito agad tulad sa inyong nasa harapan ang biglang pumasok sa aking isipan. Pero mali pala itong aking iniisip at noong nag-research naman ako patungkol dito ay bigla ko tuloy naalala itong nag-trending na larawan na ito noon few years ago. Well, correct me if I'm wrong ha, ito pala yung tinutukoy ni General Bantag, which is noong dumating naman ang taong 2018 ay ito pala yung mga panahon na tuluyan ng nag-shutdown o isinara ang Island Cove dahil nabili na ito na, correct me if I'm wrong ulit, ng isang kilalang bilyonaryong Chinese-Filipino pogo operator dito sa Pilipinas. At noong nag-research naman ako ng updated na larawan ng dating Island Cove, ay ito na pala ang development ngayon nito ngayon. Well, kung pagbabasehan naman natin ang interview ni Kabayan Noli de Castro kay Governor Remulla noong 2019, dito ay itinanong ni Noli de Castro na baka daw kapag natapos itong Pogo Hub na ito, ay baka daw ang mga magtatrabaho lang dito ay mga Chinese lang at hindi mga Pilipino. Well, basically, ang gustong sabihin ni Kabayan noon na totoong pagdating sa construction o pagpapagawa nitong Pogo Hub na ito ay totoong mga Pilipino ang mga construction workers na gumagawa nito. Subalit kapag naging operational na o magsimula na ang mga Pogo operation sa lugar na ito, ay ang ikinababahala noong taong nagtanong kay Kabayan ay baka puro Chinese naman ang magtrabaho sa ginagawang Pogo Hub na ito. At ang sagot naman dito ni Governor Remulla ay kakausapin niya daw yung owner nitong Pogo Hub na ito at ang PAGCOR at sisiguraduhin niya daw na ang lahat-lahat ng mga taong magtatrabaho sa Pogo Hub na ito ay mayroong work permit galing sa kanilang lugar. Pero bigyan ko lang kayo ng idea mga kapopong patungkol sa ibang Pogo Hub dito sa Pilipinas ha. Well, dito kasi sa Pilipinas ay totoong kapag ang isang Chinese businessman ay nagtatayo ng isang Pogo Hub, ay totoong ang ilan sa mga kinukuha niyang workers para dito ay syempre yung ilan din niyang
kanyang kababayang Chinese. Anyway, bumalik na tayo dito kay General Bantag. Actually, ang isa pa sa mga sinasabi ni General Bantag ay marami na raw pera itong si Remulla dahil sa pagkabenta ng Island Cube. Well, kung pagbabasehan naman natin ang ilan sa mga report ngayon patungkol sa presyo ng pagkabenta ng Island Cube doon sa Chinese-Filipino businessman, ay dito ay may mga lumalabas na figures sa internet tulad ng 7 billion pesos. Yes mga kapopong, 7 billion pesos nga. At para naman sa mga nagtatanong sa kung nagtatago ba talaga itong si General Bantag ngayon, ay actually kung natapos mo ang interview ni Bantag sa SMNI kahapon, ay paniguradong narinig mo rin sa kanya yung mga salitang dito sa amin sa Cordillera. So ibig sabihin ay nasa Cordillera lang pala talaga itong si General Bantag at nandoon siya for safety purposes. Na alam nyo naman siguro mga kapopong na hindi biro ang mga taong kalaban ngayon ni General Bantag. At itong pagpapa-interview niya sa SMNI kahapon ay actually isa itong interview hindi lang upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kundi upang ipagtanggol rin ang marami niyang mga tauhan na nadadamay sa issue patungkol kay Percy Lapid. Napaniguradong nabalitaan nyo rin na halos 160 persons ang interest identified ng PNP patungkol sa nangyari kay Percy Lapid. At doon ulit sa nangyaring interview ni General Bantag kahapon, at dahil rin dito sa mga expose niyang impormasyon laban kay Secretary of Justice Remulla, ay totoong mukhang itong issue na ito ay totoong tatagal talagang pag-uusapan dito sa Pilipinas dahil sa mga bagong impormasyon na sinabi ni General Bantag kahapon. Pero ang isa pa sa paniguradong napansin nyo ba na sa rami ng media dito sa Pilipinas ay napansin nyo bang sa SMNI pa nagdesisyong magpa-interview itong si Bantag kahapon? At kayo na lang ang sumagot nito ha, bakit kaya sa rami ng malalaking media dito sa Pilipinas ay bakit kaya ang SMNI ang kanyang pinagkatiwalaan? Well, kung mayroon kang idea ay okay lang ba na i-comment mo muna ang iyong sagot sa baba? Anyway, since nakuha na natin ang panig ni General Bantag, ay huwag kayong mag-alala dahil sa part 2 nitong video na ito ay kukunin naman natin ang summary information ng panig naman ng isinasagawang summary ng investigasyon ni Secretary Remulla. Well, kayo mga kapopong, ano masasabi nyo dito sa video natin ngayon? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video mo, tayo mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!